Biblia sa unang Pedro, kabanatang 5, ang talata ay 7. Please open your Bible in 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay. Okay po, sige. 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay, ganito po ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. If you have a Bible, please open your Bible in 1 Peter chapter 5, verse 7. Nasabi po ng salita ng Panginoon, once again, 1 Peter chapter 5, verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang pumupukpok sa inyo. Nais ko pong hilingin muli na buksan ang inyong Biblia sa awit 55, verse 22. Awit 55, verse 22. Sabi po ng awit 55, verse 22, ay ganito. Awit 55, verse 22. Ilagak kay Yahweh yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya biduguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ang ating pong title sa pag-aaral sa umagang ito, ilagak ang iyong mga pag-alaala at suliranin sa Diyos. Ulitin ko, ilagak ang iyong mga pag-alaala at suliranin sa Diyos. Ito ang nakalulungkot na katotohanan, minsan sa maraming Kristiyano na bagamat tayo ay nauukol na sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay waring nararanasan pa rin po natin ang mga suliraning nagpapahirap sa atin nung hindi pa tayo ligtas. Siguro lahat po tayo ay sasang-ayon dito. Despite po na naranasan na natin ang kaligtasan, may mga bagay pa rin po sa ating mga buhay na dumarating. At ito ay maaari nating sabihin na ito ay suliraning nagpapahirap sa atin o mga dadadaanan natin sa ating mga buhay. Usually kapag tiningnan natin, yung mga nararanasan natin sa buhay natin, minsan may kinalalaman po dito. Yung mga nangyari sa buhay natin nang hindi pa po tayo mananampalataya ni Kristo. Halimbawa po, ang isang tao na namuhay nang hiwalay sa ating Panginoong Diyos at napuno ng maraming bisyo sa kanyang buhay. Despite po na siya ay mananampalataya na, possible pa rin po na anihin niya ang mga consequences ng kanyang mga vices o mga bisyo niya nang hindi siya mananampalataya. Yung tatay po namin, bago siya mamatay, ang sabi ng doktor, yung mga nicotine ng sigarilyo na kanyang nasimhot ay pumunta daw sa mga ugat ng kanyang katawan. At ang lagi niya sinasabi, masakit ang kanyang mga binti o ang kanyang paa. Ito ay nagpapatunay na lahat ng ating ginawa nung hindi pa tayo mananampalataya ay possible po na makaapekto sa ating buhay. When it comes to our health, when it comes to our body. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon din po sa buhay natin nang hindi tayo namuhay ng tama sa mga nakaraan, ay possible na may consequence po sa nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Kaya despite po na tayo mananampalataya na, ay may mga pwede pa rin pong daanan na consequence o bunga ng mga nakaraan nating pamumuhay. Madalas po kapag gano'n na ang dumadaan sa ating buhay, tayo ay nasisiraan ng loob at nangihina dahil sa kabalisahan sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo, sabi ng Romans 8:22, na kahit po tayo mananampalataya na, dahil tayo ay naninirahan sa mundong ito,
ay hindi ho tayo accepted o libre sa mga hinanaing ng mundong ito. Dahil pwede nating isipin sa ating mga buhay na kung ating iisipin, kahit tayo'y mananampalataya na, pero kung meron tayong mga kasama sa pamilya ho natin na hindi mananampalataya, hindi naman po natin pwedeng sabihin na kung anak mo yun, siya na lamang yung mamumblema ng ganung mga bagay. Nakuha niyo yung punto ko? Ibig sabihin, sometimes we are living in the right path ng ating Panginoong Jesucristo according to His Word. But sometimes, those who are surrounded us, ng mga tao o mga nakasama sa atin, yun yung nagbibigay sa atin minsan ng kabalisahan. And now, I want to address itong mga bagay na ito, we as a Christian, na how we will deal itong mga bagay na ito sa buhay natin. Kaya nga po, kung hawak niyo po ang inyong mga handout, our title today, ilalagak ang iyong mga pag-ala-ala at suliranin sa Diyos. And my question is, paano mo ilalagak ang iyong mga pag-ala-ala at suliranin sa Diyos? Maaari ngayong umaga ay may mga alala ka sa iyong buhay, nag-aalala ka sa iyong buhay. Kamusta na? Ano kaya mangyayari sa akin in the future? Meron kaming obligasyon na dapat na ganito. Meron kaming dapat na gawin na ganito. Tayo ay nag-aalala. At tayo ay nagkakaroon ng suliranin. And because of this pag-aalaala at suliranin, nagkakaroon tayo ng kabagabagan sa ating mga buhay. And one of the problem of many Christians sa panahon natin ngayon dito ay yung pagkakaroon ng tinatawag na anxiety, kapaguran ng isip. Marami sa mga Kristiyano ngayon ay yung nagkakaroon ng overthinking, sobra-sobrang pag-iisip. Alam nyo, kapag ganito ang nangyayari sa ating mga buhay, nakaka-apekto ito sa ating spiritual na aspeto. And of course, apektado rin po dito ang ating kalusugan. Tama po ba? Kapag meron kang iniisip na problema, hindi ka makakain. Tama po ba? Kapag meron kang iniisip na kabagabagan sa iyong puso, hindi ka makatulog. Tama po ba? Wala ka sa mood. In other words, kapag ganito ang nararanasan ng mananampalataya, it affects sa lahat ng area ng buhay po natin. Emotionally, sa atin, sa ating sociability, sa paikitungo sa ibang tao, and of course sa ating spiritual na aspeto. That's why, when Jesus Christ taught His disciple in Matthew chapter 6, ang sabi niya, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabahala. Tama po ba? Sapagkat ang pagkabahala at pagkabababag ay isang katangian ng taong hindi kumikilala sa Diyos. But today, in this morning, I want to address the biblical view how we will handle and manage itong mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. That's why, again, my question is, paano mo ilalagak ang iyong mga pag-alala o suliranin sa Diyos? Andiyan po sa handout ninyo, ang katotohanan na mayroong mga ganitong kinakaharap na suliranin sa luma at bagong tipan ay nagpapahawatig na alam ng Diyos na ang mga problema at mga alalahanin ay hindi maiiwasan sa buhay na ito. Alam ng Panginoon po yan. Because from the Old Testament, excuse me po, even in the New Testament, maliwanag po na in-address po ito ng ating Panginoong Diyos. Itong mga kabagabagang ito, itong mga suliraning ito, ay binigyan ng aral ng ating Panginoong Jesucristo kung paano natin to i-handle, kung paano natin to hahawakan. Mga kapatid, mabuti na lang, binigyan niya tayo ng solusyon sa pamamagitan ng awit na sinulat ni Haring David at ang sulat ni Apostol Pedro sa napaka-sidhing dinadaanan ng mga mananampalatayang Kristiyano sa bagong tipan. At alam natin, ang sabi po ni Haring David sa awit 55, verse 22, andiyan po sa handout niya, ang sabi niya, and I quote, ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin.
ang taong matuwid, di niya bibiguin. So alam ng banal na kasulatan, dito sa awit 55, na may mga suliranin na dadaanan ang isang tao. Meron siyang mga problema na maaaring daanan. And even Apostle Peter, ang sabi niya sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Now, this is the proof that in the Old Testament and even in the New Testament, meron pong dinadaanan ang mga mananampalataya. May mga alalahanin na maaaring daanan sa ating mga buhay. But we are thankful sa ating Panginoong Diyos na kung dumating man ang mga bagay na ito, alam natin kung paano natin ipagkakatiwala ito sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nakapaloob sa mga talatang ito ang ilang kamanghamanghang katotohanan. And I want to address my query and question, paano mo ilalagan ang iyong pag-alaala at suliranin sa Diyos? Meron po akong 3 kasagutan na gustong ibigay sa inyo. Una, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, naaalalayan tayo ng Diyos, hindi niya tayo hahayaang mabigo. That is the biblical principle. Kapag dumating po ang pag-aalala, kapag dumating po ang suliranin sa ating mga buhay, ang pananampalataya po natin dapat ay nagsasabing, inaalalayan ako ng Diyos. Hindi ako hahayaang ng Diyos na mabigo. In this truth, I want to expound yung awit 55 verse 22. Please open your Bible in awit 55 verse 22. Ganito ang ating matutunghayan sa sinabi ni Haring David. Of course, the author of Psalms, especially in this section of chapter 55, is no other than King David. Alam niyo po ba, nang si King David ay nagsalita ng ganito, nasa isang napakabigat na sitwasyon at kalagayan ng kanyang buhay. Ang kanyang mga kaibigan ay iniwanan siya. Ang kanyang kaibigan ay maaari siyang ipapatay. Pero ano sabi niya? Sa verse 22, ang sabi niya, ilagak kay Yahweh yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Now listen, bago natin tingnan ang verse 22, malinaw sa verse 1 ang dalangin ni Haring David. Ito ang kanyang dalangin. Ang aking dalangin, dinggin Panginoon, o dinggin mo ako sa aking pagtaghoy. Now, kapag narinig natin na salitang pagtaghoy, ito ay isang pananangis. Amen po ba? Ito ay isang pag-iyak. It is the feeling emotionally ng isang tao na dumaranas ng mapakabigat na sitwasyon ng kanyang buhay. Ang sabi niya, o dinggin mo ako sa aking pagtaghoy. Lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako at di mapalagay. Ang dulot sa akin, nila'y kaguluhan. Namumuhi sila sa galit na tunay. So this is the situation of King David when he wrote itong chapter 55 na ito. Napakabigat ng kanyang dinadaanan. At kapag pinagpatuloy po natin ito, wala siyang maaaring asahan sa sitwasyon ng kanyang buhay, kundi si Yahweh, ang ating Panginoong Diyos lamang. Kaya nga kung ating ipagpapatuloy ang ating pagbasa, sabi ron sa verse 19, ang Diyos na hari sa mulat mula pa, ay di rin din ako. Lulupigin sila, di mababago ang pasya ng Diyos, pagkat sa Kanya'y wala silang takot. So very clear na meron pong kaaway si Haring David. Of course, as the king in that time, alam natin na iba ang kanilang labanan. Si David ay dalawa ho ang kanyang tungkulin. He is the king of Israel, but at the same time, he is meron pa siyang isang gawain patungkol para sa ating Panginoong Diyos.
Ngayon, ano bang ibig sabihin ng verse 22? Ang sabi na salita ng Diyos, ilagak kay Yahweh yaong suli ranin. Kapag narinig natin ang salitang ilaga, ang ibig sabihin po nito, huwag mo siyang dalahin. Amen po ba? Kapag sinabing ilaga, ang ibig sabihin po nito, hindi mo siya dapat i-carry, hindi mo siya dapat dalahin sa sarili mo. Amen po ba? Ang ibig sabihin po dito, pinapatanggal, pinapaalis, pinapababa, yung lahat ng nagpapabigat sa iyo. Nakuha niyo punto natin? Kaya ang ibig sabihin, si Haring David, yung kanyang daladala na suliranin, yung kanyang daladala na mga bigatin sa kanyang buhay, ang sinasabi niya ngayon, dito, kailangan ko tong alisin sa akin. Kailangan ko tong ilagay. Kailangan ko tong ilagak sa isang mapagkakatiwalaan. Kailangan ko tong ilagak sa isang mayroong magagawa at ito ay nagbibigay ng isang kapanatagan ng loob. Kaya ibig sabihin, malinaw na sinasabi ni Haring David, yung aking dinadaanan na suliranin na ito, yung dinadaanan kong pag-alaala na ito, kailangan ko itong alisin sa akin. At ilagak ito sa Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Walang katulad po ito na sinabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 11. Ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen po ba? So every time na meron tayong burden, na meron tayong kabagabagan, na meron tayong alalahanin na dinadaanan sa ating mga buhay, ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa atin ni Jesus Christ. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan. Ang salitang napapagal, napapagod. Ang salitang nabibigatan, yung wala kang kakayanan, hirap ka na. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong mga pasanin. Ano yung pangako ng ating Panginoong Diyos? At kayo'y pagpapahingahin ko. Mga kapatid, malinaw na sinasabi sa atin, ilagak kay Yahweh ang yaong suliranin. Ano yung suliranin na ito? Ito yung mga dinadaanan natin sa buhay natin. Amen? Kapag tinanong ko kayo ngayon, ano ba ang mabigat na suliranin mo? The common answer is, wala kaming pera. Tama mo ba? Yun eh. Ano yung suliranin mo? Ito, problema sa relasyon. Problema sa trabaho. Problema sa ganitong mga bagay. And that is our suliranin. Kaya sinabing suliranin, ibig sabihin, kailangan natin ito solusyonan. Amen po ba? Ang suliranin ay ang mga bagay na dinadaanan natin sa ating mga buhay na nagbibigay sa atin ng kabagabagan. Katulad na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6. Ang sabi niya, huwag kayong mabagabag. Ano pa sabi niya? Huwag kayong mabalisa. Sabi niya ganon. Pero ano sabi niya? Sa halip, unahin nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ano'y kasunod? At ibibigay niya ang lahat ng ng inyong pangangailangan. So, ibig sabihin, if we want to unload ang mga suliranin, ang mga burden sa ating mga buhay, ano daw yung dapat natin gawin? Unahin mo yung Diyos. Amen po ba? Sa Kanya ka tumingin. Seek ye first. Alin? Yung hari na may-ari ng Kanyang kaharian. Unahin nating tingnan. Alin? Ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. So maliwanag na sinasabi sa atin, mga kapatid, yes, we have suliranin sa ating mga buhay. Meron tayong problemang dadaanan. Pero meron tayong Diyos na makapangyarihan, na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Ngayon, sundan niyo po ako sa handout ninyo. Makikita natin na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kakayahan at ang kanyang pagnanais na maging ating lakas
at alalay. Sometimes, many people that surrounded us, ano yung nangyayari sa atin? Hindi natin maasahan. Pero si Lord, yung kanyang pagnanais na maging lakas, maging alalay natin sa ating mga buhay. Saang aspeto? Sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating spiritual na aspeto. Makakaya ng Diyos o makakaya niya. Lagi siyang handa sa lahat ng bagay. Siyang punin ang lahat ng mga nagbabantang dumaig sa atin at gamitin ito para sa ating kapakinabangan. Most of the time, God permitted the trials ng buhay natin. Paano po yun? Di po ba ang sabi niya? Sa Romans 8:28, ano ba ang sabi niya? Ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa English, maganda ang rendition. In all things, God works together for good. Now, if you notice, makikita natin, in all things, sa lahat ng bagay po. Ano ang ibig sabihin ng all things? Ang Diyos ay gumagawa. In other words, if God permitted sa buhay natin na ang tingin natin ay hindi maganda, sa perspektibo ng Lord, maganda para sa Kanya yon. Amen po ba? Kung tingin natin minsan, napakaganda ito, mayroong purpose ang ating Panginoong Diyos. That's why, in good times and bad times, ng buhay ng isang Kristiyano, God has a purpose. Amen po ba? May layunin ng Diyos. Now, sa Genesis chapter 45, pag binasa po natin ito, sa chapter 45 ng Genesis, ang mga talata ay 4 at 8, meron tong isang lalaki na ang pangalan ay Jose, na naging gobernador ng Ehipto. Pero bago niya naranasan maging gobernador ng Ehipto, meron muna siyang dinaanan. Na naginip siya minsan at ang sabi niya ganito at ganoon. Pero ano sabi ng kanyang mga kapatid? Ibig sabihin ba, luluhod kami sa'yo? Ano ginawa ng kanyang mga kapatid kay Joseph na isang kabataan noong panahong iyon? Ang ginawa sa kanya, papatayin siya ng kanyang mga kapatid. Nawa niyo? Nung papatayin siya, ang sabi ni Ruben, wag na nating patayin yan. Ibenta na lang natin sa mga nagdadaan na nangangalakal. Binenta. Una, mayroon na bang pangit na karanasan si Joseph? Meron. Bakit? Hindi siya mahal ng kanyang mga kapatid. Tama po ba? Hindi siya mahal kasi gusto ng iba kapatid niya patayin siya. Ang gusto naman ng iba, ibenta siya. Kaya si Ruben sabi niya, huwag na lang natin patayin. Binili siya ngayon ng mga mangalakal. Nung binili siya ng mangalakal, binenta siya ngayon kay Potiphar. Tama po ba? Nung nandun siya kay Potiphar, ginawa siyang tagapamahala. At napakaganda ng kanyang performance. At ang sabi ng mga talata, na dahil sa pabor ni Yahweh kay Joseph, pinagpala niya yung buong sambahayan ni Potiphar. Pero ano nangyari sa kanya? Wala naman siyang ginagawa. Pero dahil type na type siya ni Mrs. Potiphar, ano yung ginawa sa kanya? Gusto siya na akitin. Ang ginawa ngayon ni Potiphar, ay ni Joseph, tumakbo siya. Nung tumakbo siya, nagsisigaw si Mrs. Potiphar, nire-rape ako. Ginawak niya yung damit niya. Tumakbo yung kanyang mga kawal, nagpunta. Hinuli ngayon si Joseph. May pangit bang nangyari? Meron. Tama po ba? Pero ang tanong natin, kung titingnan natin, wala namang ginawang kasalanan si Joseph. Tama po ba? Pero bakit ginanon siya? Nung nakulong siya, napunta naman po siya ngayon sa kulungan. Dahil sa karunungan na binigay sa kanya, ano yung nangyari ngayon?
na naginip yung paraon. At ang sabi ng paraon, kailangan kong malaman kung ano ang kahulugan nito ng matatabang baka at saka payat na baka, aalindog na butil na pito, pero meron ding mga uhay na payat. Nung nandun siya sa kulungan, sabi kasi ni Joseph, doon sa napalaya, kapag napalaya ka na, huwag mo akong kalilimutan, idiga. Kaya sa hari na si Paraon. So sinabi ngayon nun, ang sabi ganon, meron akong kakilala na makakapag-interpret yan. Nilabas ho ngayon si Joseph. Nung nilabas si Joseph, ang nangyari sa kanya, na-interpret niya ngayon yung 7 na bilang. At ang sabi sa kanya ng Paraon, ng hari, ikaw ang gagawin kong gobernador ng Ehipto. Ang pangit ng kanyang dinaanan, tama po ba? Kung ikaw yon, may makikita bang maganda sa dadaanan mo? Wala. Para sasabihin mo, ano na ako? Kung meron ng pinakamalas, ganun yung termino ng iba, ako na yata ang pinakamalas sa lahat. Tama po ba? Pero ano sabi niya? Ang sabi ni Joseph, nung lumapit na sa kanya yung kanya mga kapatid, doon sa Genesis 45, verse 4 to 8, ang sabi niya, masasama ang ginawa niyo sa akin. Pero, pinahintulutan ng Diyos yun na mauna ako rito upang ang ating lahi ay maligtas. Bakit? Wala na akong pagkain sa Israel. Ang meron na lang ay ang Ehipto. Kung inyong papansinin, yung word na binanggit niya, masama ang ginawa ninyo sa akin. Pero pinahintulutan niyan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Nakapansin niyo? Kung ating titingnan, sa pasimula pa lamang ng buhay ni Joseph, ang pangit na. Pero ano ba yung dulo ng layunin ng Diyos? Bakit siya pinadaan sa ganung mga bagay? Alam niyo, kung hindi siya binenta, hindi siya mapupunta kanino? Kay Paraon. Putipar. Kung hindi siya napunta kay Putipar, hindi siya mapupunta ng bilangguan. Tama po ba? Kung hindi siya napunta ng bilangguan, hindi siya magiging gobernador. Ngayon, ang tanong natin, yung ba ay layunin ng Diyos sa buhay ni Jose? Malinaw na malinaw na in bad times na nangyari sa buhay ni Joseph, sa dulo ng layunin ng Panginoong Diyos, ay napakaganda pala para sa Kanya. Kapatid, kung ating titingnan, dito sa under number 1 na ito, naaalalayan tayo ng Diyos, hindi niya tayo hayaang mabigo. Kaya nga yung Romans 8:28 sabi, in all things, God's work together for good for those who love Him according to His purpose. Kapatid, kahit sa mga panahon na tayo ay nag-aalinlangan sa Diyos, patuloy siyang gumagawa para sa ating ikabubuti at para sa Kanyang kalwalhatian. Ipinangako rin niya na wala siyang pahihintulutang pagsubok na hindi natin kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo at bibigyan niya tayo ng paraan upang malagpasan ito. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa unang Korinto, kabanatang 10? Sundan niyo po ako. Unang Korinto, kabanatang 10, ang talata ay 13. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos in 1 Corinthians 10:13. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Pwedeng damaan tayo sa mabigat na pagsubok. Pero ano yung kasunod? Ang sabi niya, tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po ba? Yan yung panghako ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa mga ito, ipinapaalala niya sa atin na hindi niya hahayaang tayo ay mabigo tulad ng kanyang pangako sa awit 55 verse 22. Ilagak ninyo ang lahat ng inyong suliranin sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, kung ano man ang dinadaanan mo ngayon,
Ano man ang dadaanan natin sa mga darating na panahon, yung pananampalataya natin ay lagi nating sasabihin, inaalalayan ako ng Diyos. Hindi niya ako hahayaang mabigo. At ang pangalawa na katotohanan, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, na nagmamalasakit siya sa iyo. Napakaganda ng word na nagmamalasakit siya sa iyo. Nais kong hilingin na buksan ninyo ang 1 Peter chapter 5, verse 7. Ang sabi ni Apostle Peter, sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ay ganito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Alam niyo ba ano ang dinadaanan ng mga mananampalataya? Nang isulat ito ni Apostol Pedro, nasa ilalim sila ng matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. Si Haring Nero, pinipersecute ang mga mananampalataya. Si Haring Nero, pinapapugutan ang mga mananampalataya, pinakakain sa leon, sinusunog ang mga mananampalataya. Yun yung dinadaanan nila noong mga panahong isinulat ito ni Apostle Peter. Kaya kung inyong titingnan, ang linaw na sinabi niya na yun daw pananampalataya ng isang Kristiyano ay pinadadaan saan? Sa apoy na parang isang ginto. Malinaw po yan na sinasabi niya sa unang Pedro chapter 1. Ano sabi ron? Sabi niya, ito'y dapat ninyong ikagalak sa verse 6. Unang Pedro 1:6. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. At naikarugtong, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Napansin nyo? That's why trials is normal for the Christian. At mabigat yung dinadaanan na sinulatan ni Apostol Pedro ito. Pero ano sabi niya? When Apostle Peter ended his epistles, dito sa kanyang sinulatan, ang sabi niya sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya, sa Diyos, alin daw, ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Now listen, if you are truly and genuine Christian, and you are faithful to Jesus Christ as part of His body or sheepfold ng kanyang church, because you want to glorify God, gusto mo maluwalhati ang Panginoon sa buhay mo, gusto mo na mamuhay nang hindi nakukompromiso ang ating pananampalataya sa Diyos at ang kanyang salita sa takbo ng sanlibunan, sa kasalanan ng mundong ito, meron po tayong dadaan ng pagsubok sa ating mga buhay. Tama po ba? Kung ikaw ay kabataan na nag-aaral, na ikaw ay totoo na nagnanais na makasunod sa ating Panginoong Jesucristo, meron kang mga isasakripisyo na maaaring nagiging sa paningin ng iyong mga kaibigan ay parang mapaka-killjoy mo. Tama po ba? At hindi masyadong in ang iyong estilo para sa kanila. Kung ikaw ay isang nagtatrabaho, kung ano yung ginagawa ng mga kasama mo na hindi maganda, ayaw mong sundan ang ginagawa nila. At sa pamamagitan ng ganung mga bagay, maaaring layuan kanila. Tama po ba? Kung ikaw ay naghahanap buhay, kung ang iba ay nandadaya, ikaw ay hindi mandaraya. Tama po ba? In other words, trials is common for the Christian na katulad nating mga naririto. Amen po ba? And sometimes, nagiging kabalisahan para sa atin ito. Pero isa yung maganda rito if you are part and member of a local church, merong salita ng Diyos na darating at darating sa iyo. Kaya nga sa chapter 5 na ito, verse 1 hanggang verse 4, mahalaga na maintindihan mo na ang church na katulad na ito na kinabibilangan mo ay nag-iisang instrumento ng ating Panginoong Diyos upang ikaw ay makapagpatuloy na nananagumpay
sa lahat ng dinadaanan mo sa iyong buhay. Why? Because there is a church na nagpe-pray sa iyo. Amen po ba? Merong church na nag-guide sa iyo, nagpipin sa iyo ng salita ng Panginoong Diyos katulad na ito. Merong pangkapatid sa loob ng simbahan na maaaring tumulong sa iyo kung paano ka magtatagumpay sa anumang kahinaan at dinadaanan mo sa iyong buhay. Kaya nga, ang binanggit yan sa mga matatandang namamahala sa inyo. And who they are? They are the pastor and they are the leader of the church. At in-address niya po sa verse 5 yung kabataan. Pero ano sabi niya? Ang sabi rito, sa verse 6, kung gusto nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga kabalisahan natin, meron tayong dapat gawin. Ang sabi ng verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. We need to submit ourselves to the Lord. Kapag sinabi natin, ipinapasakop ko sa Diyos ang aking buhay, ang ibig sabihin po nito, sinusunod mo ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. Ang kanyang punto natin rito, ang sabi niya, ipasakop ninyo sa Diyos. Malinaw po yun ang sabi ho doon. Sa verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ron sa verse 7, hindi ka pwedeng magtiwala sa Diyos o ipagkatiwala sa Diyos ang dinadaanan mo kung ayaw mong magpasakop sa Diyos. Amen po ba? Pwede ka bang magtiwala sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos kung ayaw mong magpasakop sa Kanya? Naku yung punto? Maipagkakatiwala mo sa Diyos ang mga suliranin mo dahil naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan na siyang sumasakop ng ating mga buhay. Eh kung ang tingin mo lang sa Diyos, Diyos po siya na parang ang dating, pwede kanyang konsintihin, o Diyos siya na lahat na lang ng hingin mo, ibibigay niya sa'yo, baka hindi yun yung totoong Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos na tinuturo ng Biblia ay Diyos po na nakakaalam ng lahat ng ating kailangan. Hindi yung gusto mo, hindi yung kaluhuan mo, kundi yung kailangan mo sa iyong buhay. Amen po ba? Malinaw po na ang sabi rito, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga kabalisahan. Ngayon, gusto pong basahin itong nandito sa point number 2. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagganyak sa lingkod ng iba pa niyang mga pangako. Sa likod ng Kanya pang mga pangako. Ang ating Diyos ay hindi manhid. Walang damdamin o pabago-bago, kundi siya ay ating mapagmahal na amang nasa langit na may pusong magiliw sa kanyang mga anak. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na kung paanong hindi pwedeng ikaila ng isang makalupang ama ang kanyang mga anak, gayon ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng mabubuting kaloob sa tuwing magsisihingi tayo sa Kanya. Yan po sinasabi ng Matthew 7:11. Ang sabi ron, kung ang inyong mga ama sa lupa ay nagbibigay ng mabubuting bagay, lalo na ang ating amang nasa langit, nagbibigay siya ng mabubuting bagay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa diwa ng paghingi ng mabuting mga kaloob, una sa lahat, ay kailangang manalangin tayo at sabihin sa Panginoon na naririnig natin ang kanyang sinasabi sa Juan 6:33. Ano ba yung po yung sinasabi doon? Kung saan sinabi ni Jesus na, and I quote, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong paikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Pero ang ikasunod, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Alam ni Jesus sabi niya sa kanyang mga disciple, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ano ba yung kapighatian? Ito yung kalungkutan. Ito yung nagkakaroon ka ng pighati because you want to glorify God sa iyong buhay. Yung kapighatian ito,
Hindi lang basta dumating sa iyo dahil nais mong lumakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi niya ay ito, meron kayong kapayapaan. Kapatid, in the midst ng sa gitna ng kapighatian na maaaring daanan natin, may pangako ang ating Panginoong Jesucristo. May kapayapaan ang totoong Kristiyano, disipulo, alagad, mananampalataya ni Kristo sa gitna ng kanyang kapighatian dahil sa pagsubok na kanyang dinaraanan. So kapatid, allow the Lord God to speak to us now. Ano ang kapighatian na dinadaanan natin? Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. When you focus your eyes sa mga bagay na dinadaanan mo sa iyong buhay na parang imposible, magkakaroon ka kapatid ng pagkadismaya. Pero when you focus your eyes on Jesus at magtitiwala tayo sa kanyang mga pangako sa kanyang salita, mai-eliminate ang anumang pagdududa sa kapighatian dinadaanan natin sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, in the midst of your trials, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. Binibigyan ko kayo ng totoong kasagutan na anumang bagay na gusto kong ibigay sa inyo for your good, para sa aking layunin, ay gagawin ko sa inyo. Alam mo kapatid, hindi mo alam yung hinihingi mo kung ano yung magiging bunga nito. Tama po ba? Pero si Lord alam niya na yung hinihingi natin, baka hindi makatulong ito sa atin. So, gusto ko ipaunawa sa atin, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia, na tayo ay makapagsasaya at, letter A, may kagalakan sa ating mga suliranin. Sapagkat ang mga ito ay ginagamit ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Ano sabi po niya sa Romans 5, verse 3 to 4? Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabubuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kapatid, ang suliranin ay nagdadala sa atin upang magkaroon ito ng spiritual na kapakinabangan sa buhay ng bawat isa sa atin. Letter B, makikita natin ang ating mga pag-alala bilang pagkakataon upang magawa natin ang sinasabi sa Kawikaan, verse 5 to 6 na, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kapag wala tayong kabagabagan minsan o pag-aalala sa buhay natin, nakakalimutan nating pagtiwalaan completely, 100% ang ating Panginoong Diyos. But when the trials appeared and comes sa ating mga buhay, 100% we are surrendering ang pag-alala natin sa ating Panginoong Diyos. Yan yung nangyayari. Minsan, kapag may sakit tayo, di ba masigit natin sinasabi, Lord, heal me. Amen po ba? Mas lalo tayo nakapagbigay ng oras at panahon upang maging close sa ating Panginoong Diyos. Upang tayo manalangin sa Kanya. Letter C. Malalabanan ang ating galit sa pamamagitan ng pagsunod sa nakasaad sa Efeso 4:32 na sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At letter D, magagawa nating harapin ang anumang makasalanang damdamin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkilos ayon sa katotohanan sa unang Juan verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang lahat ng ating suliranin ay kayang pagtagumpayan sa pamamagitan ng simpleng pagsampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Number 3 and lastly, paano natin kakaharapin ang pag-alala at suliranin sa buhay natin? Number 3, sa pamamagitan ng pananampalataya mo na ang Diyos ay higit na mas malaki
kaysa sa ating pinagsamang alalahanin at mga problema. Dapat nating mapagtanto ang bagay na ito kung nais nating magkaroon ng anumang tagumpay sa ating buhay. Lahat ay nagdurusa o nakakaranas ng tukso, sapagkat itinuturo ng Biblia na ang tukso ay pangkaraniwan na sa mga tao. Binasa natin kanina ang unang Korinto 10:13. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya. Tapat ang Diyos na nagliktas sa atin at tumawag sa atin. Kaya in the midst of trials, ang Diyos po natin ay magtatapat sa atin. Huwag tayo padaya kay Satanas sa pag-iisip na ang lahat nating mga suliranin ay ating kasalanan. Lahat ng ating pagkabahala ay magkakatotoo. Nag-overthinking ka na, di ba? Ano na kayo mangyayari sa akin bukas dito? Ano na kayo mangyayari sa future namin? Hindi ho lahat ng iniisip mo ay magkakatotoo. Amen po ba? Lahat ng ating galit ay hahatol sa atin. O ng pag-iisip na lahat ng ating sala ay galing sa Diyos. Kung tayo man ay magkasala at magsisisi, patatawarin at lilinisin tayo ng Diyos. Hindi natin kailangang mahiya. Sa halip ang kininati na ang Diyos, ayon sa kanyang salita, ay nagpapatawad at nililinis niya tayo. Walang kasalanan sa atin na lubhang mabigat at hindi kayang alisin ng Diyos upang itapon sa kalaliman ng dagat. At yan ang sinasabi ng Awit 103, verse 11 to 12. Hindi mo kayang sukatin ang kanluran at ang silangan. Ang lalim ng dagat, ganun din magpatawad ang ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang, ang damdamin ay nagmumula sa isip. Kaya kahit hindi natin kayang baguhin ang ating nararamdaman, maaari naman nating baguhin ang ating pag-iisip. Amen po ba? Tandaan natin, kung ano ang laman ng isip natin, yon ang mararamdaman natin. Amen po ba? Kung ang nasa isipan mo, mamamatay ka na mamaya, ano yung mararamdaman mo? Takot. Tama po ba? Kung ano ang laman ng isip natin, yon ang mararamdaman natin. Kapatid, hindi mo kayang baguhin ang nararamdaman mo. Pwede, pero kaya mong baguhin ang laman ng isip mo. Dahil kapag binago mo ang laman ng isip mo, magbabago na rin ang pakiramdam mo. Amen po ba? Ngayon, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip. Amen po ba? Upang mabatid ninyo kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Diyos. When we renewed our mind, kapatid, our feeling, sumusunod po. Amen po ba? Pero minsan, meron tayong iniisip na salungat naman sa nararamdaman natin. Amen po ba? Pero ang katotohanan, kung ano ang nilalagay natin sa isipan natin, yon ang mararamdaman natin. At ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Halimbawa, sa Pilipos chapter 2 verse 5, ay sinabihan ang mga Kristiyano na, and I quote, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kung ang laman ng isip mo ay si Kristo Jesus, ano kaya ang mararamdaman mo? Ano kaya mararamdaman mo? Kung ang laman ng isipan mo ay salita ng Diyos, ano ang mararamdaman mo? Kapatid, be careful. Kung ano ang ipinipit natin sa isipan natin. Alam nyo, kapag meron tayong nakita, pumapasok agad sa isipan natin. Amen po ba? Kapag may narinig tayo, pumapasok agad sa isipan natin. Pero alam nyo, unconsciously, kung ano may nakikita at naririnig natin, isang araw lumalabas po ito sa atin. At ang tawag po dito ay dapat nating maintindihan na meron po tayong tinatawag na, pag pinag-aralan niyo po ang isipan daw natin, lahat ng naririnig, lahat ng nakikita natin, na itatanim ito sa malaking bahagi ng ating isipan. Para siyang isang garden na malaki, lahat itinatanim niya ron. Ang tawag doon ay subconscious. Lumalabas po yon
sa panahon na iniisip mo. At lumalabas po yan sa panahon na hindi mo iniisip. Kaya mag-isip ka. Yung nakita mo kanina, posibleng lumabas yan mamaya. Yung napanood mo sa cellphone mo, posible na wala kang interest, pero mamaya may interest ka na. Okay, punto ko? Be careful to what you feed in your mind and your eyes. Why? Because lahat ng ito ay nakatanim sa ating isipan. Kaya kung ano ang itinatanim natin sa isipan natin, lalabas yon sa puso natin. Pero ang sinasabi ng Biblia, magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Ano pa yung sabi niya? Tingnan niyo po, Filipos 4:8. Ano yung utos sa Kristiyano? Laging isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kapag ang inilagay natin sa isipan natin, kapatid, ay ano? Karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Ano ang lalabas sa iyong pakiramdam? Yun din po. Punuin mo ang isipan mo ng galit. Tama po ba? Puno pagmamahal. In other words, the Bible imperatively, ibig sabihin, inuutosan talaga tayo na ang laman ng isipan natin, una, yung isipan ni Kristo. Pangalawa, yung character natin na bibuild up dapat dito sa Filipos 4:8. Yung mga salitang laging isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, dapat marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sa Colossus 3:2, ano sabi ron? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. If you are a genuine Christian, set your mind to the heavenly things. Sabi ni Pablo, isaisip ninyo ang mga bagay na pan-langit, hindi ang mga bagay na pan-lupa. Pag binasa niyo yun, ang mga bagay na panlupa ay mawawala at masisira. Amen po ba? So set our mind above. Itingin natin ang ating paningin saan sa makalangit. Kaya nga sabi ng Hebrew 12:2, look your eyes on kanino? Jesus. Ituon mo ang iyong mga mata kay Kristo. Bakit? Na siyang may akda at nagpapasakdal ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, mababawasan ang pakiramdam natin ng mali kapag ginawa natin ang mga bagay na binanggit ko sa mga talatang yan. Kaya yung tao, nagpapatayan eh. Kasi ang naman ang isipan pagpatay. Amen po ba? Yung tao kaya nagagalit, ang laman ng isipan, galit at puot. Yung isang tao, gusto mandaya kasi laman ng isipan niya, pandaraya. Pero kung ang laman ng isipan niya ay ang binagong kilos ng ating Panginoong Jesucristo at ang salita niya ay nasa ating isipan at si Kristo mismo ay naiisip natin palagi sa ating mga buhay, I tell you the truth, by the grace and the help of God, ano mararamdaman natin? Mararamdaman natin ang mga bagay na nakatanim at nakalagay sa puso natin. Kung meron pa po tayong laman sa isipan natin na mga bagay na alam natin hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang apela ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip. Let your mind be renewed by the Word of God, by the power of the Holy Spirit, so that we know what is pleasing sa ating Panginoong Diyos at ninanais niya sa ating mga buhay. Kahit sa bawat araw, ay dalangin natin na ang salita ng Diyos ang maging gabay natin. Pakinggan at pagbulay-bulayan natin ang mga ito, lalo na kapag dumarating ang mga suliranin at kabalisahan sa ating mga buhay.
ang sekreto kung paano natin ipapaubaya kay Kristo ang anumang bagay ay hindi naman talaga lihim. Hebrew 4:13. Ano sabi doon? Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, alam ng Diyos. Walang naitatago sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayong lahat ay lantad sa Kanyang paningin. And one day, pagsusulit natin to. Kapatid, sapagkat ito'y nangangahulugan lang ng pagsasabi kay Jesus na alisin ang pahirap ng orihinal na kasalanan. At siya ay maging tagapagligtas natin. Sa John chapter 3, verse 16. Tingnan nyo, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Ano ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino? Si Kristo Jesus. Kailan? Nang namatay siya sa cross at nabuhay. Upang ikaw na sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the purpose why God saved us. To have eternal life. Despite na meron tayong mga alalahanin at pagkabagabag sa ating mga buhay, still our Lord God Jesus Christ hold us in His palm and His hand. Ano sabi ng John chapter 10, verse 28 to 29? Walang sino mang makakaagaw sa inyo sa kamay ng aking Ama at sa aking kamay. No one can snatch us from the hand of the Father and even to the hand of Jesus Christ. We are tightly hold. Pinahawakan tayo ng mahigpit ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang katotohanan, mali po yung paniniwalang tayo yung humahawak sa Diyos. Kasi kung ikaw lang ang hahayaan ng Diyos na humawak sa Kanya, lagi kang bibitaw sa Kanya. Bakit? Ang tigas ng ulo natin eh. Tama po ba? Hindi tayo ang humahawak sa Diyos. Tayo ang hinahawakan ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo ang nangunguna sa Diyos sa John chapter 10, kundi tayo pinapastulan ni Kristo sa buhay po natin. At kapag pinastulan tayo ni Kristo, kung saan niya tayo dalahin, doon dapat tayo pumunta. Amen po ba? Huwag tayong kakaliwa, huwag tayong kakanan. Kapag sinabi ng pastol na si Kristo Jesus sa John chapter 10, ang sabi niya, dito kayo dumaan kayo. Huwag kayong yung dadaan sa hindi niya pinapadaan. Sapagkat kapag dumaan ka sa daanang hindi ka pinapadaan ng Panginoong Diyos, magsisimula na ang pagkabalisa, pagkabagabag at alalahanin sa iyong buhay. Sapagkat perpekto ang daan na gusto ng Diyos na ating maranasan. Kapatid, I don't know kung ano ang pinagmulan ng kabagabagan na meron ka. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan, kung bakit ka nababalisa. Hindi ko alam kung bakit ka nasa ganyang sitwasyon. Pero God knows kung ano ang dinadaanan mo sa buhay mo. At ang gusto ng Panginoong Diyos ngayon ay sabihin niya sa iyo, lumapit ka sa akin. Ikaw na napapagahal at nabibigatan sa iyong pasanin. At ikaw ay pagpapahingahin ko. Ang imbitasyon ng Diyos sa atin, mga kapatid, sinasabi niya sa atin, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang mga taong matwid ay di niya bibiguin. Sinasabi niya sa atin, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong alalahanin sa buhay sapagkat ang Diyos ang siyang kumukupkop at nagmamalasakit sa atin. Kapatid, this is the promise of God sa buhay natin. And let allow itong salita niyang ito ang mag-penetrate sa ating isip at puso upang nasa ganon, despite na meron tayong dinadaanan, mananatili po tayong kalmante sa presensya ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya Diyos na makapangyarihan, gumagawa sa ating mga buhay. Panginoon po naming Diyos na banal, nagpapasalamat kami sa mga salita nyo na aming natanggap. Papasalamat kami sapagkat kayo ang nakakaalam na sitwasyon ng aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sapagkat walang maitatago sa iyo. Lord, this is the time that we need to evaluate ang aming pong mga sarili, Panginoong Diyos. Lord, kung meron man po kaming nakatago pa sa puso at isipan namin ng mga bagay
na sa tingin mo ay hindi karapat-dapat, help us, Lord, na ibaba namin ang lahat ng ito. At hayaan niyo po, Panginoong Diyos, na mag-submit kami sa mga salita niyo na aming narinig. Sapagkat pag kami ay nagpapasakop sa inyong salita, nagpapasakop kami sa iyo, Diyos, na nagbigay nito. At kapag nagpasakop kami sa inyong salita, nagpapasakop kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lord, in our nature, in our human point of view, matitigas po ang ulo namin at ang damdamin namin. But because of your grace, kayang-kaya mong palambutin ang aming mga puso at hayaan namin na ipasakop namin buong buo ang aming mga buhay sa iyo. At Panginoong Diyos, help us, Lord, na mapagtagumpayan namin ang mga bagay na nagiging dahilan ng alalahanin at kabagabagan na meron kami. Panginoon, sino man ngayon ang may dinadaanan sa buhay, kayo ang nakakaalam. Pero ang alam ko, kayang-kaya niyo po na tulungan at pagtagumpayin ang sino man dumadaan ngayon sa mabigat na pagsubok at problema, kabagabagan at alalahanin sa buhay ng mga naririto at nakikinig, Panginoong Diyos. Lord, thank you so much for the promise of your word na hindi kailanman ito magmamaliw. Lord, we submit ourselves to your word and to your authority and by the power of your Holy Spirit and in Jesus Christ, our great shepherd. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, so palakpakan natin.